Aglanima. Ang aglanima ay tinatawag din sa Chinese na evergreen. Ang mga dahon ng aglanima ay kumakatawan sa kadalisayan, kalikasan, at positibong enerhiya na inilalabas nito. Ayon din sa Feng Shui, ang aglanima ay nagdadala ng kapalaran o good fortune. Sino mang residenteng nagpapalaki ng halamang ito ay magiging matagumpay sa pananalapi. Calathea. Ang calathea o kilala bilang prayer plant o maranta ay mga halaman na kabilang sa pamilyang Marantaceae. Ang mga halaman na ito ay sumisimbolo sa mapanimdim na pagkilos, ng araw-araw na panalangin ng pasasalamat. Ang kanilang dahon ay kumukulot tuwing gabi, tulad ng mga kamay na nagdarasal. Karamihan sa mga calathea ay nagbibigay ng pinakamalaking benepisyo sa Feng Shui kapag inilagay sa timog ng iyong tahanan o opisina upang mapabuti ang daloy ng enerhiya sa lugar ng katanyagan, pagkilala, at reputasyon ng iyong mapa ng bagwa. Golden Pothos. Ang Golden Pothos ay kumakatawan sa tiyaga, at perpekto para sa mga taong walang humpay sa pagsunod sa kanilang mga pangarap. Ang kanilang mga baging ay lumalaki ng mabilis at patuloy sa paghaba, ito'y sumisimbolo ng determinasyon sa pag-abot ng pangarap. Ang mga lugar tulad ng tuktok ng mga kabinet at mga sulok ay nagtitipon ng patay na enerhiya na maaring maghigpit sa pagiging positibo ng isang tahanan. Ang paglalagay ng golden photos doon ay nagpapagaan sa iyo ng problema. At nagpapanumbalik sila ng positibong enerhiya, bukod sa napakadali itong alagaan. Jade Plant. Malaki ang maitutulong ng mga halamang jade kung ilalagay ito sa tamang lugar. Ang jade plant ay madalas nakilala bilang puno ng pera, kaya naman madalas mo itong makikita sa pasukan ng isang Chinese restaurant o tindahan. Ang mga halamang jade ay maaaring itanim sa loob at labas. Mas mainam na ilagay ang halamang ito sa harap ng opisina o sa cubicle ng opisina upang mag-imbita ng magandang kapalaran at kaunlaran. Kapag inilagay sa timog silangan, ito ay umaakit ng Energy Z monetary lock para sa magandang negosyo o mas maraming kita. Ayon sa mga kasanayan sa Feng Shui, hinihikayat nito ang paglalagay ng mga jade plants sa mga lokasyon sa silangan para sa pagkakaisa ng pamilya, kalusugan, pagsisimula ng mga proyekto, mga gawaing pang-scholar, sa mga lokasyon sa timog silangan para sa kapalaran ng kayamanan, sa mga kanlurang lokasyon para sa pagkamalikhain o swerte ng mga bata, at sa mga lokasyon sa hilagang kanluran para sa swerte ng mga mentor, guro at matulungin na tao. Huwag ilagay ito sa kwarto o banyo. Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay marahil ang pinakasikat na halaman para sa pagbuo ng positibong feng shui na enerhiya. Ang matangkad, paitaas na pattern ng paglago ng halaman na ito, ay nauugnay sa pagpapabuti o improvement ng isang tao. Bukod pa rito, ang bilang ng tangkay ng Lucky Bamboo ay may kahulugan. Ang Lucky Bamboo ay dapat ilagay sa mga lugar ng Sun at Kun sa mapa ng bagwa upang hikayatin ang paglaki ng kayamanan at mga relasyon. Maari rin silang ilagay sa mga opisina, entryway, at sala. Pachira aquatica.
Ang Pichia aquatica ay isa sa halaman na tinatawag na money plant. Madalas itong ginagamit bilang pagsasaayos ng feng shui upang magdala ng kasaganaan at magandang kapalaran. Ito ay lumalagong mabuti sa loob ng bahay at kayang tiisin ang mababang liwanag ng kapaligiran. Ang mga tangkay ay madalas na tinitirintas, na sumisimbolo sa pagkakaugnay at mahabang buhay. Ang 3 tangkay ay maaring kumatawan sa mga bagong simula habang ang 5 tangkay ay nauugnay sa 5 elemento. Maswerteng halaman ang Pichia aquatica sa inyong negosyo. Ilagay ito sa harap ng bintana ng inyong tindahan o shop. Inirerekomenda din ng eksperto ang paglalagay ng Pichia aquatica sa kaliwang sulok ng bahay o opisina. Philodendron. Ang mga philodendron ay isang pangkaraniwang halaman sa bahay, ngunit hindi ito nangangahulugang na hindi ito espesyal. Ang hugis ng mga dahon nito ay mukhang puso, at kumakatawan sa elemento ng apoy sa feng shui. Ang mga halamang ito ay sinasabing nagdadala ng liwanag at positibong enerhiya sa tahanan, nang hindi nangangailangan ng maraming sikat ng araw upang mabuhay. Kilala ang mga philodendron na kayang mabuhay sa mga madilim na sulok ng tahanan o opisina. Pinakamainam itong ilagay sa timog silangan o silangang lugar ng tahanan o opisina, kung saan tila mababa ang enerhiya. Maganda rin itong ibigay sa mga kakilala na dumaranas ng problema o hirap sa trabaho o tahanan. Ayon sa feng shui, nagbibigay ang halaman na ito ng lakas ng loob upang harapin ang mga suliranin sa buhay. Rubber tree. Ang rubber tree ay isang uri ng ficus na may malalapad at bilog na dahon na tumutulong sa paggamit ng positibong enerhiya na dumadaloy sa isang silid. Ang halaman na ito ay maaring lumaki ng humigit kumulang 10 talampakan ang taas, na nangangahulugang mas mahusay itong magbigay ng positibong enerhiya sa tahanan. Rubber tree. Mainam na ilagay ang rubber tree sa bahaging timog silangan ng inyong tahanan kung saan naroon ang enerhiya ng kayamanan. Angkop din ito para sa silid kainan. Snake plants. Ang snake plants ay sumisimbolo sa kalinisan at katatagan. Ayon sa mga prinsipyo ng feng shui, ilagay ang snake plant sa mga lokasyon sa paligid ng bahay na itinuturing na mga lugar ng bagwa. Ang bagwa at tumutukoy sa mapa ng enerhiya ng iyong panloob na espasyo. Inaakalang konektado sa mga positibo at negatibong aspeto ng iyong buhay. Ang halamang ito ay pinaniniwalaan na nag-iimbita ng positibong enerhiya sa iyong tahanan o opisina. Pinakamahusay na mga lugar upang maglagay ng snake plant sa loob ng bahay ay sa entryway, home office, kitchen, dining room, bedroom at bathroom. Ang magandang bagay tungkol sa paglalagay ng snake plant sa loob ng tahanan o opisina ay ang mga halaman na ito ay medyo mababa ang maintenance sa pag-aalaga. Spider plant. Isang kilalang air purifier ang spider plant, epektibo sa pag-aalis ng mga nakakapinsalang pollutant mula sa panloob na hangin sa tahanan. Ang spider plant ay mahusay sa pag-aalis ng mga negatibong enerhiya mula sa mga tahanan at pagtataguyod ng chi energies dito. Ang halaman na din na ito ay sumisimbolo ng pagkamayabong kung ibitin sa kwarto. Ang pagsasabit naman sa kusina ay nagdudulot ng kasaganaan. Ang indoor plant na ito ay nagsisilbing simbolo ng pag-renew ng mga koneksyon sa iba. Maganda rin itong regalo para sa mga taong lilipat ng tirahan.